Yung mga pre, ito yung sa mga nag-aantay ng kung paano mag-check ng second hand na iPhone para hindi kayo may scam tol. Ayun, una yung check mga pre, yung looks niya. Tingnan nyo yung gilid, kaliwat kanan, yung camera. Yung mga tinitignan dyan mga tol, yung mga dents or scratches or mga paint chips dito sa LCD. Ayan, makikita nyo dyan mga kagad mga tol. Tapos pag open nyo ng cellphone, ito una nyo puntahan pre. Punta agad kayo sa settings, general, tapos about niya. So, dapat makikita nyo dito pre sa model number niya mga tol, letter M. Ibig sabihin ng letter M is brand new yung pagbili niya, hindi yung sa mga bangketa or kahit ano mga tol. Pero minsan letter M pa rin lumalabas basta hindi siya refurbish. Kasi letter F yung refurbish. So, scroll down nyo dito, makikita nyo yung parts and service history. So, para saan ba to? Ito yung mga tol kapag may pinalitan na sa kanila or na-open na yung cellphone. Kunyari, yung battery niya pinalitan na, yung LCD niya pinalitan na, lalabas dito yung mga tol. Kapag yung pinalit nilang LCD or battery is hindi galing sa Apple, lalabas yun dito ng unknown parts. So red flag na kagad yun mga pre, minus value na kagad yun sa iPhone. Dapat lalabas genuine part. Ito kaya service nakalagay kasi below 80% na yung battery niya. Tapos scroll down nyo ulit dito mga tol. Tapos tignan nyo yung carrier lock. Dapat no SIM restriction. Ibig sabihin yan mga pre, kahit anong SIM card pwede. Pwedeng Globe, TNT, dito, o kahit ano man. Scroll down. Hanapin nyo yung privacy and security. Scroll down ulit. Hanapin nyo yung analytics and improvement. Sa analytics data. Dapat dito mga pre, wala kayong makikitang full panic. Ibig sabihin po nun is, biglang nagre-restart yung cellphone or nag-shutdown bigla kapag umiinit or below battery na siya. Sa camera, yan, check nyo lahat tol kung gumagana lahat, kung nagfo-focus ba lahat. Yan. Kasi may mga camera na hindi nagfo-focus lahat eh. Ayun mga tol. Yan, ganyan mo lang pre. Tapos sa mga sinasabing white spot naman mga par, cover nyo tong camera, ganyan. Tapos, i-check nyo lahat kada gilid. Check nyo kada gilid. Tapos, kung may white spot yan mga pre, may kitang-kita kagad yung pre, basta naka-block na ganyan. May kita nyo kagad yung white spot or dark spot ng cellphone. 0.5. Basta lahat dapat nagana mga tol. Tapos punta din sa time-lapse. Yan, dapat nagana rin yan mga pre. Dito rin sa portrait, dapat lahat ng ano dito gumagana. Ayun, nakita nyo. Dito din. Tapos, sunod nyo i-check is yung mga buttons niya pre kung gumagana. Yan. Tapos yung mga volume kung gumagana. Pati to, check nyo rin yan kung gumagana lahat. Kasi minus kagad sa value yung mga pre kapag ano hindi. Tapos mas better par kung kukuha kayo ng second hand iPhone, magdala kayo ng sarili yung charger. Try nyo nang isaksak doon kung gumagana mga par. Ito dito na mga pre. I-hold nyo lang to. I-tap-tap nyo tong true tone kung gumagana ba siya. Tapos yung dark mode. Ayan mga pre. Tapos back ulit. Punta naman tayo dito sa flashlight. Tapos yung flashlight nila par lahat gumagana tol. Ayan lahat gumagana. Tapos sunod naman para ma-check nyo yung kung wala ba siyang mga ghost touch, ganyan-ganyan nyo siya paro. Lahat ng side, i-ganyan nyo. Yan, ang hirap kasi hawakan pag isa ng kamay. Tapos last na gagawin nyo mga pre, pumunta kayo settings, tapos i-reset nyo. Dapat sa karap nyo mismo i-reset pre. Dapat pag reset nyo is, mawawala yung Apple ID na naka-sign in. Kapag hindi nawala yung Apple ID na naka-sign in, hiningi pa rin after ma-reset. Malaking chance sa mga tol bypass yung cellphone. Check nyo rin dito par. Karamihan kasi ng mga gumagawa, sa kanan unang binubuksan mga pre. Dapat yan, ganyan dapat nakapantay lang siya mga tol. Pantay lang. Kasi kapag nakaangat na yun dito, taka na tol. Na-open na yung LCD nun. Mas okay yung cellphone na walang history parts. Mas malaki yung value. Yun lang mga pre, salamat sa panonood.